Okay, honest opinion lang tayo dun sa 52K, no? Na ine-expect nila mag-drop ang BTC ng 52K. Okay. So, honest opinion, kung mapapansin naman natin dito, sa nakita naman natin dito sa chart, no? Ito yung lahat na nagkaroon ng Bitcoin halving, mga lodi, no? Sa Bitcoin halving, kung mapapansin nyo, wala nang bumaba sa 22%. Okay? So far, nasa 20, 21, 29, 21.39 and 0.96% yung ngayon, mga lodi. Okay, so kapag bumagsak yan ng 52K, no, mapapansin natin halos bumagsak ng 28% ang value ng BTC from 73 to 58. Tama ba? Ay 52. So paki-compute nga kung tama yung computation natin. Pero kung babagsak yan ng ganun, for me medyo malaki yun, no? Medyo malaki. Medyo malaking ano siya, no? Medyo malaking percent. And then kung tatanungin ako, possible ba mangyari yon? Sa akin naman, yung etong explanation ko dito sa ginawa nilang to, chart na to, no? Ito yung mga time na walang institution. Oh? Ngayon kasi, kung mapapansin nyo, may mga institution na. No, may nangyaring Bitcoin halving ngayon, tapos una puro retail lang yung nagtitrade, tapos pangalawa may institution na. So ang laking kumpanya, may ETF na. So possible if ever kung maglaro yung market, ako tingin ko kayang kunin yung 52K. Sabi nga nila, once na nag 52K yan, magbe-bear market na. For me, yun yung una kong tingin. Pero nung syempre based sa research, ano ba yun na nangyari na ngayon sa loob ng crypto, is hindi na basta-basta Kumbaga tayo na, hindi lang tayo nagtitrade Kumbaga yung iba sa Dubai nga nasa 70% na nagki-crypto, 'di ba? Dati 5% lang ng global na nagki-crypto, ngayon medyo umaangat na, 'di ba? Nung pumasok ang ETF, panigurado hindi lang 5% ng global na nagki-crypto, ngayon medyo tumataas na. Kaya nga kung mapapansin nyo, nakuha ka agad yung mismong yung all-time high ng mabilisan, di ba? So wala pang bull market pero ay wala pa yung pinaka lipad ng bull market, nakuha ka agad yung 69,000 to 73,000 USDT. For me, possible na magkaroon ng 52K at yung 52K na yon hindi ibig sabihin bear market na para sa akin, no? Pwede talagang maglaro ng ganun. Kaya lang, bago maglaro ng ganun yan, naglalagay ako ng mga chart, naglalagay ako ng sarili kong guhit, at ito yung lagi kong sinusunod pagdating sa trading. Hindi ako sumusunod sa ibang mga trader kung maglulong na ba ako or mag-short na ba ako. Hindi ako tumitingin sa ganun, no? Hindi ako tumitingin sa ibang mga trader. Gumagawa ako ng sarili. Pero isa lang yung sinusunod ko, yung mga altcoins, no, doon sa Telegram natin. Kunyari, ito sa Telegram, kung mapapansin nyo, sa mga gusto nga pala mag-trade sa BitGet, gamitin nyo yung link natin sa description, then pasok kayo dito sa Telegram. Okay? So maraming nagtitrade dito. Ito, tingnan nyo yung PNL. Kung mapapansin nyo, ayan, may negative pero nakabawi, 46. Ito, 373. Grabe, ang lalupit ng mga profit nila. Okay? So pwede rin hindi nyo gamitin yung link ko sa description. Punta lang kayo dito sa Telegram. Gamitin nyo yung link ng mga tropa nila Master Putin, yung mga yung mga nagbibigay ng signal dito kasi libre lang yung signal dito 'Di ba? Kaya lang ang maganda dito, ang mindset lang ng grupo, kahit talo sila walang naninisi kasi wala namang 100% na TA 'Di ba? Nasa risk management mo yan kung paano ka mag-trade. Okay? So gamitin niyo to nakapin lang yan diyan mismo sa Telegram natin kung sino yung mga nagustuhan yung magagaling mag-TA, di yun ang gamitin yung link, di ba? Tulong nyo na sa kanila yon, mga idol, okay? So, balik tayo ngayon sa TA natin. So, ito, ang TA ko ngayon, pag tumaas ng 64,700 dyan dito sa area na to, possible lilipad. Kung mapapansin nyo, itong trade natin, ayan, kung mapapansin nyo, saktong-sakto lahat ng guhit natin dyan, mga lods. Tingnan nyo to, di ba, bumagsak, pero saktong-sakto 62,900, tama? And then ito, kung mapapansin nyo, biglang rejected dito sa area na to. And then pumasok dito, ngayon nag-hammer siya, inverted hammer. Pero nangyari, lumipad muna yan, pero rejected siya sa 4 hours time frame. And then bumagsak ulit. Okay? So hindi, kung mapapansin nyo, saktong-sakto yung mga ginuguhit natin. Kaya ako dito ako pumapasok. Kaya sinasabi ko sa inyo, once na pumasok ng 64,700 dyan, kalahati, TP na ako dyan. Kasi hindi ako mag-expect na aabutin tong 65,597. 'Di ba? Ang gagawin ko diyan, no, mga lods, no, pag umabot yan diyan, doon pa lang ako maglo-long position. Okay? Next resistance natin yan 67. So, dito naman sa ilalim 62,900 ang next.
support natin dito sa area na to. Wala akong support sa 63, so nandito sa area na to. Okay, hanggang sa makuha yung 60 and 58 and 59. So kung kung ako ulit yung tatanungin nyo, maglo-long position ako pagdating ng 59 and 58 or 60. So yan, naka-long position tayo dyan mga Lodi. At alam nyo yun, pinakita natin yun, nag-long tayo dyan. Nung lumipad mga Lodi, pinakita ko din sa inyo yun. Tapos, ang ginawa natin, nag-take profit lang tayo doon sa 62,900 and then pumasok ulit tayo doon sa area ng 63 plus mahigit. Tapos sabay pumasok ulit tayo ng 64 hanggang 65. Diba? And then hindi ko na nakita yung 67, no? So 65 lang huminto na tayo. And then nag-short ako doon sa 65 900, kaya lang nasunog ako doon ng 20 USDT, no? So yun yung mga sample na dapat sundin mo yung sarili mong linya. Ako sa akin. For me lang yun, okay? So yun lang yung mga news natin. For me, yes, possible na makuha yun. Okay? Possible na makuha yung 52. Okay? Sa dami na trade ngayon. Okay? So yun lang sa ngayong KGX. Mabuhay kayong lahat at magandang gabi sa inyo lahat. Saludo.